Okay, so sa tingin ko ready na lahat ang ating mga kapatid at siguro ay nasa mga probinsya pa dahil sa celebration ng Pasko. At salamat sa Panginoon ay kasama tayong lahat ngayon. Napakaraming nakamaskara dahil siguro sa weather, mahirap talaga. Subalit pinupuri natin ng Panginoon. Habang binabalik-balikan ko yung taon, leap year, talagang tumalon tayo. Maraming talon. At salamat at karamihan ay forward ang talon, hindi pa bagsak, hindi pa talikod, di ba? So, yun yung masarap sa lahat. So, sabihin nga natin sabay-sabay, praise the Lord. Ayan, purihin ang Panginoon. Pag tinitingnan ko yung lahat ng mga nangyari, positive and negative, I just can't stop myself from wondering what's all of this. Ano ba talaga ito? Kaya nga noong ating simula ng buwan na ito, ang ating pinag-usapan, dahil nga kung di natin naiintindihan, ang sabi natin sa unang subject matter natin noong first week of December, our response is worship. Kasi yun nga, sa kasalukuyan na taga sa madarating na panahon, ang ating tugon sa Panginoon ay yung patuloy na sumamba sa Kanya. So, our response to God's grace. At katulad nung ating napag-usapan ay there are things that we need to do. So, ang focus natin, mga bagay na ginawa ng Diyos, tinanggap natin. So, dahil nakikinabang na tayo, katulad ng ating prayer, we have to pass it on horizontally sa isa't isa. And then, the problem sometimes is, meron tayong iniisip na I am better than others. So, doon nagkakaroon ng problema. Kaya sabi dito sa ating main text for December is, we should because of the privilege and authority God has given me, I give you each of you, si Paul ang nagsasalita this warning, don't think you are better than you really are. Huwag ka rin mag-isip na ikaw ay mas mabuti kaysa kung ano ka talaga. Be honest in your evaluation of yourselves. At measuring yourselves by the faith God has given us. So dahil sa Corinthians, ang sabi nga nila, sa 2 Corinthians, sabi niya, the most foolish thing that we can do is to compare ourselves with others. At kuminsan yun, nakasimula kung bakit tayo ay nakakagawa ng maraming mga kasalanan dahil ating laging iniisip ay I have to be better than everybody else. Kung meron siya, I must have something better. So, ating pag-usapan natin dito, sabi, don't think you are better than what you really are. Then sabi natin, ating objective for the month is to remind ourselves that that the grace that flows down from heaven should flow to others through us. So, yun nga ang paulit-ulit nating sinasabi. So, I have a question here for you na gusto kong habang pinag-uusapan natin, while we carry on this conversation, sagutin natin personally. So, what the question is, what do you want to see in the life of someone who claims to be a follower of Jesus? Ano ba raw ang gusto mong makita doon sa mga tao na nagsasabi na siya ay tagasunod ni Jesus? Or a disciple, di ba? Sabi natin, the disciple, na-define natin very clearly this year. A disciple is someone who follows Jesus, is being changed by Jesus, and is in a mission with Jesus. Di ba? So, yun yung ating natutunan doon sa ating 12 weeks of training sa intentional, relational discipleship. So, kaya ang tanong natin ngayon, ano ba ang gusto mong makita doon sa mga nagsasabi, ako ay tagasunod ni Kristo? So, the simple answer na gusto nating mapag-usapan ngayong araw na to is this. Kailangang makita ko sa kanya na talagang siya ay
dinadamitan, on, covered, put on. Di ba? Ibig sabihin, pag put on, ito ay parang damit na inyong sinuot. Okay? At siyang nakikita ng tao. So, putting on is something to put on is something is to believe certain things and to behave accordingly. Yan ang ibig sabihin ng put on. Sabi niya ay, kapag ka naniniwala ka sa isang bagay at kineklaim mo na ikaw ay yon, dapat ay nakikita nila na talagang ikaw yon. So there is no pretense. Pinag-usapan natin yun sa Romans chapter 12. So, napaka-importante nito. Actually, to put on Christ is not wearing something. It is not to hide what is inside, but to display our identity with Christ. Yan ang ibig sabihin ng put on Christ. So, kailangan kung ikaw ay nagsasabi na katagasunod ka ni Kristo, nakikita ng mga nakakakilala sa iyo na ikaw nga ay yung sinasabi mo na ikaw. Amen? Diba? So, sabi natin, kailangang malaman nila. So, kaya pag-usapan natin ngayon. So, I just want to give 3 things na pwede nating malaman, makita sa ating pag-uusapan ngayon kung ano ang ibig sabihin ng sinuot mo na si Kristo. O si Kristo ay nabubuhay sa iyo. Kasi ganito yan, di ba? Katulad namin, ang negosyo namin ay office uniforms, school uniforms. Yun yung nagdi-distinguish doon sa bawat kumpanya na pinagtusuplayan namin, bawat eskwelahan na sinusuplayan namin sa aming negosyo ng mga uniforme. So, katulad rin ng sangalimbawa, ang kilalang kilala natin ay yung uniforme ng police o security guard o sundalo, di ba? Kung ating titingnan, hindi ito kompleto kapag hindi naroroon lahat. At kahit anong profession, kalimitan ay, yun nga, na-recognize mo, kahit hindi mo kakilala, makita mo lang, katulad ng mga teacher. Pagka ako'y naglalakad at alam ko na teacher yung isang tao. Dahil sa kanyang damit. Okay? And policemen, ay alam natin na mga sundalo, mayroon silang mga ginagamit. Sa halimbawa, yung damit nila na sabi natin, ang kalimitan ay overall. Tapos meron silang mga badges, di ba? Meron pang bulletproof vests, di ba? Lalo na pagka ikaw ay kasama doon sa tinatawag nating yung tag dito. Nakalimutan ko ang tawag sa kanila, yung laging nasa SWAT. Ayun, salamat. SWAT, di ba? Alam natin na member siya ng SWAT kasi meron silang mga bulletproof vests. At higit sa lahat, they put on something like a badge to not only to make them aware of who they are, but to allow the people who sees them to recognize them for who they are. At ang uso pa nga ngayon ay meron pang, aside from the bulletproof vests, ay yung sabi nila ay body camera. Kasi yung badges at saka yung kanilang mga gamit kasama na ang baril ay naroroon at hawak nila for a purpose, not only to protect themselves or to, let's say, display their power and authority, but to allow people to be wary of their presence. Diba? Para alam nila. At higit sa lahat, kung meron silang gagawing hindi tama, pag nakita mo yung nakasulat na pangalan nila, then you can identify them. Kaya nga galit na galit ko minsan, yung mga katulad nila, kung sila ay sabi natin yung tinatawag nilang scalawags, na kinukuha nila kung ano yung pangalan, yung nakasulat sa nameplate. Diba? So we are, sabi sa Ephesians chapter 6, we are also the same as the policemen, the soldiers. We are actually, sabi isang kantang matanda na, onward Christian soldiers. Tayo ay magpatuloy mga sundalo ng sundalong Kristiyano. Anong ibig sabihin noon? Kailangan kung ano yung ating kineklaim at you are responsible para doon sa
kung anong pinagkatiwala sa atin. Kahit na yung mga factory and office unit, ang ito yung isang advantage ng mga, kahit ngayon, napapansin nyo na, yung mga nagtatrabaho sa kalsada, at kahit sa aming subdivision, kapag ikaw ay worker at may kontrata ka doon sa loob ng aming subdivision, hindi ka pwedeng pumasok na hindi ka na uniforme ng kulay green. Di ba? Para alam ng mga tao, pag nakita sila na ito'y tagalabas, at meron lang ginagawa dito, kaya naririto. So this is the purpose of uniforms, the purpose of clothes. Diba? So pag-usapan natin, pagka Kristo ang nakasuot sa iyo, anong ibig sabihin noon? And ating gagamitin, yung sinatitira sa chapter 13, verses 8 to 14, yung mga verses na ating pag-usapan ngayong araw na ito. Okay, so unahin natin yung isang unang tanda ng isang tao na, pensya na kayo, nagkabali-baligtad itong slides ito. Yan, okay. So itong una, ano raw ang unang tanda na ikaw ay ang pangalan ni Kristo, ang damit ni Kristo, which is actually, sabi natin yung dugo niya, ay nasa sayo. Sabi dito, nagulat ako kay Apostol Pablo, ang unang sinabi niya dito, sa ating nakikita sa NIV, ganito yung pagkasabi, katulad na naka-display dyan, sabi niya ay, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Sa NLT, pag binasa natin, sabi niya, owe nothing to anyone except for your obligation to love one another. If you love your neighbor, you will fulfill the requirements of God's law. So ang unang dapat nagagawa natin kung talagang we have put on Christ is wala tayong outstanding obligations. Ano yung obligasyon? Yung hiniram nating pera, babalik natin sa hiniraman natin. From the earliest time, sa panahon ng Leviticus, very, very clear na kung anong hiniram mo, ibabalik mo. Kung anong pinakinabang mo sa iyong galing sa iyong kapwa, it is your obligation to pay it. Okay? So, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. At sa kanila rin kautosan, sa kanilang kultura, kahit na nung panahon ng mga Romans na sakop nila ang Jerusalem at ang Israel, kapag hindi ka nakabayad ng utang, merong consequence. At sa Old Testament, kung natatandaan natin, si Elisha, tinulungan yung widow. Kasi yung isa sa mga prophet na under Elijah's training, nung mamatay, nalaman niya ang dami pala niyang utang. Ang consequence, yung kanyang dalawang anak ay magiging slave nung pinagkakautangan. So that's how strict the Lord is with respect to something you borrow. Pag binasa niyo yung Leviticus, pati hayop, pati gamit sa bahay, pati pera, whatever, meron pang patong na 20%. That's the law. Okay? So, sabi dito ni Apostol Pablo, pay your debts. Di ba? Not paying debts, actually, yung utang mo, destroys not only that person, but also your credibility. Di ba? One of the things na piniprotect ng mga mahusay humawak ng credit card ay yung masira yung kanyang what you call credibility. Kaya lang, yun nga, dapat bang mangutang o hindi? Ang isa sa nakakasira ng relasyon talaga yung bang inutangan ka, tapos pag nagkapera, hindi ka naalala, pero pag tiningnan mo, parang walang utang. Lahat ng birthday, sineselebrate,
lahat ng uso, meron siya. Ang ganda-ganda pa niya. Dahil lahat ng beauty treatment, nagawa niya. Okay? Reband ng reband, hanggang makalbo. So, pag nakikita yun ang pinagkakautangan mo, na kuripot, hindi ginagawa yun, hindi nagbe-birthday, hindi nagpo-foreign trip, merong walang bucket list, siya may bucket list. Ewan ko. Ako nasasaktan. So sabi ni Apostol Pablo, dapat ang utang mo, yung mahalin lang yung kapwa mo. Kasama sa pagmamahal mo sa kanya, pag hiniraman mo, ibalik mo. From the very early time, hanggang sa darating na panahon, ito ang sinasabi. So ang tanong, bawal bang mangutang? Hindi bawal mangutang. But be wise. Kasi talaga kung minsan, nakaipon ka naman, meron kang savings, pero hindi sapat para yung emergency na emergency hindi mo inaasahan, ay hindi mo makayanan kung hindi ka tutulungan ng iba. So, kaya pag-usapan natin what is good debt and what is bad debt. Ano ba yung mabuting utang at saka yung hindi mabuting utang? So, sabi diyan, continuing debt to love one another is good. But sometimes, yun nga, merong good debt at merong bad debt. Diba? So, nakikita natin diyan, kung dito po sa aking slides, diba? Sabi doon, ano yung pwedeng magandang utang? Sabi niya, kung nahihirapan ka, diba, sabi doon, meron din kahit gobyerno, sinusuportahan ng study now, pay later. Makita nito, unang-una dyan sa ating slide, education. Talagang sinusuportahan kahit ng pamahalaan kasi napaka-importante nga na nakakapag-aral. At kaya I appreciate really yung ginagawa sa Taguig na talagang sinusuportahan nila yung mga mag-aaral. Kung hanggat maari ay makapag-aral lahat. So, education. Pangalawa, walang masamang umutang sa negosyo, business. Sabi nga, the wisest businessmen only spend a maximum of 20% sa kanilang capital, all the rest to be financed by banks. Diba? Yun yung pinuro sa amin sa financial management, sa MBA. Huwag kang mag-invest ng sarili mong pera, lalo na pag corporation. Mangutang ka, bayaran mo lang with interest. Okay? So, business. Pangalawa, bahay. Walang masama na mag-invest ka sa bahay. Ako, nagkabahay, pero lahat yun ay simulan sa utang sa bangko, 30% lang na tinatawag nating equity. And then, ang disiplina, kasi ang utang, ang pakinabang ay tinuturuan ka ng disiplin. Kung hindi ka marunong mahiya, tsaka ayaw mong masira ang credibility mo. Kasi pag ikaw ay nasira ang credibility dahil hindi ka nakabayad, di ka na pahihiramin muli. So you want to protect that. But it is important na yun nga, kung para sa bahay, pwede ka, kaya nga ang gobyerno rin, makikita natin ng values, tama, pag-ibig fund. Di ba? Pinihiram nila ang tao para makatayo ng sariling bahay. Siguro nagulat kayo dito, nasa kabila yung kotse. Nagulat ako. Ako rin nagulat din, di ba? Ano ba yung kotse? Cars. Pag negosyo, okay lang. Pero pag pang-forma, sabi dito, is a bad debt. Okay? Sabi niya, ba't may kotse ka rin? Ako, nakabayad kami ng kotse, pero di ako bumibili ng kotse na hindi nasa bangko na yung pera. Ginagamit ko lang yung pera, kaya ako nagbabayad ng interest. Okay? So, dapat matalino ka. Kung hindi pa nasa bangko yung pera mo para bumili ng kotse,
huwag ka munang bumili. Kahit na mahirapan ka. Ang problema lang dito sa atin, alin ba ang uunahin? Pag nakakotse ka, talo ka nung naglalakad. Kuminsan, mapabilis pa kasi ang lakad ng tao kaysa lakad ng kotse. Sa ibang bansa, hindi naman ganon. Sa mass transportation, especially Singapore, sa Hong Kong, sa UK, kahit sa Israel, mass transportation is good. So, pag nangungutang ka, hindi naman talaga kailangan, it's a bad debt. Higit sa lahat, sabi dito, high levels of credit card debt. Wag tayo magagamit ng credit card na nagbabayad ka ng 3% per month na interest. Pag nanghiram ako, marami akong credit card, pero kung anong binili ko ngayon, 30 days after babayaran ko ng cash. Pag ikaw ay bayad ng minimum, later on, pati kaluluwa mo, ibabayad mo na doon sa utang. At nagsisisi nga ako, hindi ito alam ng misis ko, meron akong isang malaking bill na hindi ko sinasadya, ino-offer na sabi bayaran mo ng 36 months. Sising-sisi ako, noong October lang natapos, hindi niya alam. Kamali ako ng pindot. Nagbayad ako ng interest. Ang naidagdag sa babayaran ko, almost 30%. Sayang. So, okay mangutang. Lalo na kung ito'y sa bangko, dahil yung supportahan mo ako ang negosyo, pero pag pang-emergency, okay ding mangutang. Pero please, sabi ni Paul, pay your debts. Kahit nakalimutan niya, o i-write off niya. Oh, may kakilala dito, talagang kapasalamat ako sa kanya. Hindi ko sasabihin ang pangalan. Nakalimutan na namin na may utang pala siya sa amin. Nagulat ang misis ko, bigla na lang may pera sa bangko. Tapos tinawagan niya, sister, nabayaran ko na rin sa wakas. Pero hindi na namin alam. Okay? Papakasarap ng pakiramdam nun, di ba? Bigla ka nagkaroon ng pera na akala mo wala na pala. So, loving others. The best way is to honor your promises. Because all debts are promised. Promises, di ba? Pangako mo yon. So sabihin mo sa katabi mo, sister, baka naman meron ka pa dyan. Ha? New year na. Ah? Kung ano man yung hiniram mo, baka naman natapos na yung gusto mong gawin. Okay. Kuhanin mo na, Darwin. Nahihiya ako. Meron kasi ako hiniram kay Darwin. Baka kalawangin, mapapahiya ako. Okay. Bigay mo address, Papa. Palalamove natin. Okay, just kidding. Because you value the person. If you really exert your best to come clean. Diba? Nakakatingin ka sa tao, nandiretsahan. Lalo na kung nagangako ka na, by this time, babayaran ko na to. So, that's keeping your word. So, number 1, na isang tao na talagang si Kristo ay nasa kanya, he honors his obligations. Pangalawa, sabi dito sa verses 9 and 10, na pag-express ng pagmamahal, sabi sa verses 9 and 10, tama ba? Yan. The commandments, you shall not
commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this one command: love your neighbor as you love yourself. Love does no harm to neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Tanda mo, yung hiniram mo, sinakripisyo niya para ikaw ang makinabang. Maaring savings niya yun for the future, o iniipon niya to acquire something. So kung mahal mo siya, restore mo, lalo na kung kaya mo. And mga manalangin ka and discipline yourself na hanggat hindi ko ito nababayaran, I will avoid things kahit gaano kagusto ko yun. Okay, so sabi dito, kasi yung, di ba, yung pagsabi mo ng isang bagay na hindi mo gagawin, di ba, kasalanan yon. And we believe, I'm sure you agree with me, yung pagkakasala at pagmamahal, sin and love, cannot coexist. Because sin distorted everything that God created, di ba? Sa panahon natin, kuminsan, ito nga yung love at lust ay parang parehas na lang. Sabi nga sa mga Amerikano, I love you and I also love McDonald's. So, hindi mo na alam kung alin talaga, di ba? Ang tingin ko ba sa iyo, McDonald's ka? Di ba? So, sabi dito, love embodies the highest ideals. Hindi ko na masyadong i-elaborate yan. Pero yun nga, kung mahal natin ang ating kapwa, ano man ang obligasyon natin sa kanila, gagawin natin ang lahat para yung pangako natin sa kanila ay magawa natin. So, kailan ito gagawin? So, move tayo sa verse 11. Sabi dito, and do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. So, sabi natin ang pangalawa o pangatlong karakteristik ng true follower who wears or put on Christ is he is always prepared for the second coming of the Lord. So, clean slate, bago dumating si Lord, na. So, there are two words sa Greek na ginagamit for time. Yung chronos, which is yung nakasulat sa iyong kalendaryo o sa iyong relos. Ang tawag doon sa Greek chronos, which is kaya nga nanggagaling sa chronology, bali depende sa priority. So chronos refers to the time we see it in our clocks and our calendars. So yan yung unang word. Pero yung pangalawang word, kairos, is appointed time and seasons, di ba? Katulad ng rainy season or dry season, yan ang ating mga season sa ibang bansa, summer, spring, winter, or fall, sabi ng kanta. Yun yung mga period. So, bawat isang period, meron kang pwedeng gawin. Katulad ngayon, winter sa ibang bansa, ang damit nila ay pang-winter. So, nagbabago dahil sa panahon o period. So, how do we use our resources and our time wisely? Actually, this is a repeat of what we have so far covered. If we want to use our time wisely, sabi sa Romans chapter 12 verse 3, binasa natin, keep a balanced view of ourselves. Sa Romans chapter 12 verses 4 to 8, sabi doon, use your spiritual gifts to build up others and the church. Yun ang ibig sabihin ng wag nating paggamit ng tama sa ating oras at sa ating panahon. Katulad din ng mga kabataan, di ba? Meron tayong mga bagay na kayang gawin habang bata pa tayo, habang tumatanda, yung seasons of life. Kaya pag kinonfuse mo yung seasons of life mo, doon nagkakaproblema. Kasi kalimitan na pinag-uusapan natin, matagal na. Pag ang season ay pag-aaral at ang inasikasa mo ay panliligaw, grabe. Di ba? Kumisa, nagiging nanay o nagiging tatay sa wala sa panahon. So, hindi in-honor yung season. Di ba? That's what Paul is implying here. Kung nasaan ka ngayon, behave as one. Behave as what you are.
So, ikaw ay isang senior citizen na, marami ka ng wisdom, share mo sa iba. Pag nagre-request, kasi pagka hindi nagre-request, pakialamero ka naman, kaya nga nagkakaroon ng problema kung minsan yung generational gap, di ba? Di man tinatanong, may offer na solusyon. So, one of the things that we try to avoid. So, nagbabago ang season. Nagbabago ang panahon ng bawat isa sa atin. So, sabi doon, gamitin mo yung gift mo, yung experience mo to guide others. Sabi 12:9-16, honoring others. Igalang mo sila, yung kanilang privacy, yung kanilang, let's say, freedom, iagalang natin. Pero when asked, then we should share what we believe. Then, sabi sa 12:17-21, do not to act in revenge. Romans 12, di ba? Yun ang ating summary, response to God's grace. Pag ginagawa ka ng di mabuti, huwag mong patulan. Pag di ka pinapansin, tanggapin mo lang na hindi ka kapansin-pansin. Ganoon lang yun. Di ba kahit naman hindi ka pinapansin, mabubuhay ka pa rin? Sino ba dito ang may kasabay ng ipanganak? Sino yung kambal? Pwede yon. Pero yung dalawang kambal, di ba, hindi rin kumisan, hindi nagpapansinan. So do not allow the behavior of others, control your feelings. Amen? Kung hindi ka pinapansin, siya may problema, nawawasan siya ng isang kaibigan. Di ba? At huwag kang maging kaibigan ng lahat. Kasi di mo kaya yon. Kasi lahat yan may hihingin sa iyo. Hindi mo mamamatay ka ng maaga dyan. Kasi isa lang kung ikaw ay eternal at ikaw ay omnipresence, magagawa mo yon. But pag maliwanag sa iyo ang priorities, maliwanag sa kanila ang priorities mo, ihagagalang nila yon. So don't lose your health and don't use your resources trying to please everybody. Because that's not good. Sabi dito sa ating pinag-aralan last Sunday, parang obligasyon pa rin. Meet your obligations to the government and to our fellow men. That's what it means to use your time wisely. And lastly, dito sa ating pinag-uusapan ngayon, yun nga, do not engage in worldly things. Higit sa lahat, look for opportunities to look good, to do good. Kasi yun na importante sa atin. So, tuloy natin ngayon sa verses 12-13. Sabi niya, the night is almost gone. Malapit na raw mag-umaga. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Naalala ko yung kagabi. Yung mga old jokes ng yung mga palibhasa, lalaki yata yung program na yan. Nung matanda na, sina Benji Parasto, at saka yung mga gwapings, di ba? Anong pangalan nito? Hindi, yung senador na ngayon? Partner ni Don Sulueta, pangalan nun? Si Richard Gomez. Yan, Joey Marquez. Ito yung naalala ko. Habang nagpapalipas ng busog kagabi, mahirap talaga itong Christmas lagi kang busog na busog. Okay? So, yung mga old jokes nakita. Pinag-uusapan nila, paano ka raw makakarating sa araw? Punta ako sa araw. Sabi niya, masusunog ka. Sabi niya, imposible. Sabi ni Joey Marquez, simple lang. Ano solusyon? Pumunta ka sa gabi. Kasi off ang araw pag gabi, di ba? Di pumunta ka sa gabi. Okay, di ba, kuya? Sabi dito, the night is almost gone. Ano ibig sabihin ng panahon ng kadiliman?
Para sa mga Romans, ito mga Roman Christians, napaka-importante nila. Kasi noon ay pinipilit sila ang panahon ng kadiliman sa kanila sambahin ng emperor. Pero, yun nga, hindi mo siya sinasamba, pero sabi dito, remove your dark deeds. Yung ginagawa naman nila sa kadiliman ay ginagawa mo pa rin. So, ibig sabihin, you have not really put on Christ. Diba? Kung yung buhay mo, ay, yung lifestyle mo ay katulad din ng lifestyle nila, wala ring pagkakaiba. Diba? Dapat iba ikaw. So, sabi sa verse 13, because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling and jealousy. Tatlong pairs. Okay? Na nakikita natin. Sabi doon, huwag kang maging kasama ng kanilang mga wild... Ano ba yung wild parties nila? Noong kasi, ang kanilang wild parties is a party that celebrates the god of wine, na Roman god of wine, si Bacchus. After they get drunk, they do sexual immorality. So, kaya magkasunod sila. Di ba? Drunkenness. Kasi yung ang drunkenness, hindi mo raw alam ang ginagawa mo. Yun ang kine-claim nila. Inaamin ko sa inyo, ako'y nalasing din. Pero alam kong ginagawa ko, alam kong nagsusuka ako. Ang sakit, ang hirap. Noong una ako'y makatikim ng beer, dalawang shot lang, lasing na ako. Kaya lang ako uminom kasi meron kaming, ikukwento ko na sandali, meron kaming babae na we hate her because pinahihirapan kami sa opisina. Lahat ng ginagawa namin, binablock niya, nakasundo kami. So sa aming inuman, pinag-uusap pa, sino ba manliligaw dyan? Kasi wala lang boyfriend niya, kaya ganyan yan eh. Naalala ko pa yung mga So nakadalawang kalahating bote ng beer. Alam ko na nagsusuka ako. Alam ko na hindi. Hindi okay yung malasing. Pero sabi dito, kumisan ginagawa nating dahilan. I don't agree with that. Alam mo pa rin ang ginagawa mo pag lasing ka. Kaya lang gusto mong yung sama ng pakiramdam mo, i-direct mo sa ibang bagay. Di ba, Kuya Lito? Di ba? Kasama ng pakiramdam mo, sana may masuntok na lang ako dito. At kahit hindi to, maikwento ko na lang kasi ang sama ng pakiramdam ng lasing. Ayaw kayo maniwala, ha? Naranasan ko yan. Ang laki pa ng gastos. Noong bandang huli nga, yung aming human resources manager, mahilig mag-invite. Yung pala walang pera. Lahat kami maghuhugas ng plato. Iniwanan namin siya. Iniwanan niya kanyang relos. Hindi ko alam kung anong nangyari. Last time na ako sumama sa kanya. So you do things that are beyond your control because you have an excuse. Gusto kong alsin natin yung excuse natin. We do the right thing. Kasi kumisan nga yung sabi mo, hindi ko alam ang aking ginagawa. And lastly, sa ating pag-usapan ngayon, verse, ano tayo? 14. Verse 14. Bakit pabalik? Nagka-doble-doble. Pakiabante mo na nga lang, verse 14, nahirapan ako dito sa liit ng... Verse 14. 12:30 na yan, ba? 14. Kailan disenteng buhay? Ibig sabihin, disenteng buhay, may marangal, walang haka, you are not accountable for anything. So verse 14, no, ay, ako palang may mali. Hindi ko napalitan. 8 na naman yung nakasulat. Sorry. Sabi sa verse 14 yan, instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. And don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. Kasi yung mga creative talaga, kung hindi ko maintindihan sa tao.
Pag gagawa ng mabuti, nawawala ng paraan. Pero pag gagawa ng di maganda, yung sabi niya evil desires, ang galing. Hindi maubusan ng paraan. Ito nga, paborito ko itong kwento, yung mandurukot. Nasaksihan ng aking best friend na human resources manager. Nagbibiyahe siya diyan, nakatira sa Santolan, pupunta sa Toyota Motors noon. May umakyat sa bus na 3 tao, mag-asawa at isang bata. Pag-akyat sa bus, nag-away yung mag-asawa. Sinampal-sampal yung babae. Tapos sabi ng bata, "Tay, nay, tama na yan." Tapos biglang bumaba. Pagkababa na, yung nakamalapit na nakaupo sa may estribo ng bus, wala na yung bag. Ang galing, ano? Bremo, may drama pa. So, paggawa ng di mabuti, gumisa napakadali. Pero tayo, if we really put on Christ, there are things that happen beyond our control. So, what will you do? Sabi noong isang acronym, WWJD. What would Jesus do? Sabi sa Philippians 4:6, in everything, in anything, pray. Manalangin muna. Sabi niya, binasa natin sa kanila, Colossians 3:1, sabi niya, since you that have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. So in conclusion, mga kapatid, putting on Christ is avoiding sin, and chasing opportunities to accomplish good. Okay? So hindi ka lang iiwas sa paggawa ng kasalanan. Yung pag-iwas mo, papalitan mo. Kasi sabi rin sa Matthew, di ba, chapter 12, di ba? Kapag ang masama espiritu ay umalis na sa katawan ng isang tao at ito hindi niya pinunuan ng espiritu ng Panginoon, babalik yung masamang espiritu and he will be with 7 more. There will be bigger problems. So, it's not only about doing nothing, it's actually doing something. Instead of doing something bad, do something good. So, ngayong panahon na ito, 1 taon lang bago tayo maghiwa-hiwalay for the coming New Year, after we have heard Romans chapter 12 and chapter 13 about our response to God's grace, sabi dito, for the coming New Year, what are the things that I need to do? My personal, okay? What I need to stop, what I need to start, and what I need to continue. So that people will know that I have put on Christ. So bago tayo maghiwa-hiwalay, bago natin tapusin ng message na ito, katulad na nakagawigan natin ng mga nakaraang linggo, I'll give you 10 minutes para mag-share sa inyong katabi these things. Dala-dalawa na lang. So let's what you call relational time. Yung katabi mo, kung ayaw mo yung katabi mo, humanap ka ng iba, pero maganda yung katabi mo dahil matatandaan niya, sinabi mo nababantayan niya ngayon. So you will have an obligation to follow. At lumipat na agad si Annalyn sa iba, ayaw sa kanyang asawa. So hanap ka ng kapartner, bali motorcycle approach, tawag natin dito sa relational discipleship. So, pagkatapos niyong sagutin yung mga bagay na yan, then pray together. I give you 10 minutes para ating gawin. Kung gusto mong humanap ng ibang kasama,
na magiging accountability partner mo na rin, if you will agree with them, then do it. Okay? So, give you 10 minutes. Pagkatapos ang ating worship team, kakantahin pa rin natin yung kanina, ha? Pagkatapos nito, bago tayo mag-pray. Okay, 10 minutes. Hanap ka ng kapartner. Iwanan niyo muna yung pinto. Hanap kayo ng kapartner, yung mga nariyan sa ating mga kaibigan sa ushering. Then, sagutin natin yung tatlong bagay na to. Para kung gusto nyo na hindi maingay, humiwalay kayo ng konti. Okay, masaya, di ba? Stop, start, continue. Huwag kayong mag-lecture tungkol dyan, ha? Sabihin nyo yung nasa iyong puso, ha? Kasi mamaya nagle-lecture ka sa katabi mo. Di ba? I statements. Okay? Commitment mo kay Lord at sa Kanya. So, I would like to request na ipag-pray nyo yung isa't isa para yung kanilang stop, start, and continue ay talagang mangyari. So, tayo po yung tumayong lahat. And let this song be an affirmation na hindi natin kaya on our own to what you call keep our obligations. Hindi natin kayang daigin ang lifestyle ng sanlibutan through our own efforts. Na hindi natin magagawa na tayo ay mabago sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. So, let's sing this song. Sabi ng song, In Christ Alone. When Christ is leading our lives. Yung ating lahat na pinag-usapan simula sa Romans chapter 12. Ang immediate and most important goal is the transformation of our minds. Diba yung sa Romans 12:2? Diba? Sabi doon, nagbago ang inyong pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay. That's only possible in Christ alone. At uwitin natin ito as pagkatuloy tayo sa communion pagkatapos ng awit. My hope is found.